Saya ang ating pagkabusog. 2-in-1 ang ginawang gimmick ng ibang mga tsibog. Sa pag-combine ng dalawang pagkaing magkaiba, kakaibang sarap daw ang resulta. Naalala niyo pa ba nung nauso ang cronut? Nung pumatok ang ramen burger. Ilan lang ang mga yan sa mga food hybrid na kinabaliwan ng mga foodie noong nakaraang taon. Resulta ng dalawang pinaghalong pagkain ang isang food hybrid. Kagaya na lamang ng pinagkaguluhang cronut na croissant at donut in one. At ang ramen burger resulta ng ramen o noodles na ginawang burger bun. Pinalaman na naman ito ng mga kadalasang sahog sa ramen. Good news! Kung natakam kayo sa mga nag-trending na ramen burger at cronut, ngayon naman maghahatid pa kami sa inyo ng mga pagkaing siguradong matatakam at mabubusog kayo sa tingin pa lang. Sinasabi na ang almusal ang pinaka-importanteng meal of the day. At sa ating mga Pinoy, basta agahan ang usapan, pasok ang nakabubusog na silog dishes. Kaya naman hindi rin nakatakas ang paborito nating silog sa trending na food hybrid. Sa isang kainan sa Makati, buong araw available ang breakfast meals. At ang bida sa kanilang food combo, walang iba kung hindi ang masarap na tocino. Katsino ang tawag nila sa pinaghalong Japanese style of cooking na katsu at ang natatanging tamis at lambot ng tocino. Sa halip na baboy, hita ng manok ang ginawang katsino para maging mas malambot at malasa ito. Halos isang buwan pa lang ang katsino sa menu nila, pero agad-agad daw na naging bestseller. Kung sa panaginip nagmula ang idea na ito, aba, para ka rin nananaginip sa sarap habang tinitikman ang katsino. Sa susunod nating food hybrid, pasok pa rin ang Japanese cuisine. Ayan, ngayon nandito tayo sa isang restaurant sa Makati at ngayon, gagawa tayo ng Japanese food pero pizza ang isi-serve natin. At kasama natin si Chef Ernie para turuan tayo kung paano gawin ito. Hi, Chef! Ayan, pwede niyo po ba akong turuan kung paano po gawin tong Japanese food with a twist natin? Sige po. Sige po. Para sa mahihilig sa Japanese at Italian food, heto ang sagot sa inyong food craving. Ang pinagsamang sarap ng sushi at pizza. Yung sushi pizza, naumpisa yun sa Japan kasi when we were younger, we lived in Toronto and yung favorite sushi place namin doon had different kinds of Japanese flavors but always done in a different way. Para sa ating sushi pizza, nagsisilbing pizza daw ang Japanese rice na nilagyan ng harina, itlog at breadcrumbs bago ipinrito. Tapos, kung ang usual na toppings natin ng pizza, tomato sauce, cheese, ito, lalagyan natin ng Japanese twist. Ayan. Ngayon, Chef, avocado po, no? I-rawan niyo lang po ng ganun. Salmon sushi na may halong Japanese mayo, tenaki o fried tempura flour at chili powder ang sunod na toppings ng ating sushi pizza. Hindi lang salmon ang sushi na pwedeng ilagay sa pizza, meron din silang version at sinangkapan ng tuna o unagi sushi. Ayan na ang ating salmon sushi pizza. Ayan, ngayon tikman na natin pero ang tanong, paano natin to kakainin? Yun yung catch, yun yung thrill dyan kapag umorder ka. Kasi sayang yung presentation nila, di ba? Pero, try natin. Ang sarap kasi, para siya talagang pizza kapag kinain mo. Ayan o, nakaslice siya. Tapos, sobrang malasa yung toppings. Tapos, yung Japanese mayo na may chili powder. Masarap siya kasi crunchy. Para ka lang kumakain ng tempura. Tapos, nababalance out niya yung pagkakamalasa ng toppings dahil dun sa patty niya na rice. Pero masarap. Pero maanghang. Pagkatapos ng mga food hybrid na main meals, syempre kailangan naman nating dumako sa paborito ko, ang dessert! Sa isang dessert cafe sa Magallanes, matatagpuan ang nakakatuwang food hybrid na mga paborito nating dessert. Ano ang makukuha ninyo kapag hinalo ang chocolate chip cookie at ang brownie? Brownie equals cookie equals brookie. Cookie is crunchy on the outside and the brownie is
you know, the brownie that we have is the molten brownie, which is soft on the inside. So, contrasting textures, and it's the best of both worlds. Ay nilalagay ang hindi pa lutong chocolate chip cookies sa ibabaw ng molten brownie batter. Pagkatapos ng 15 minuto sa oven, ready to eat na ang mga brookie. Ngayon, tikman naman natin kung anong lasa ng cookie na nakapatong sa brownie, ang brookies. Ayan, tikman natin siya. In fairness, masarap. Ano, parang... parang alam kumakain ng brownies. Pero may maalat. Medyo may pagka-salty siya dahil dun sa cookies. Tapos, masarap siya kasi very chewy. Sarap. Perfect for dessert. Sarap. Masarap, seryoso. Sino mag-aakala ng mga pagkaing pamilyar sa ating panlasa pwede palang i-partner sa isa't isa? At kapag sila'y pinagsama, ang resulta, mga bagong kababaliwang pagkain.